Kuya Fan? Anibersaryo ngayon ng pagpanaw ni Kyuyu. Mauna ka nang umuwi. Ayoko nga. Layas! Um, President Chu. Ikaw! Shh! Kyu? Ito ba ang parusa mo sa akin? Chu Fan, sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, kami ni Xuan ay wala na sa mundong ito. Nitong mga nakaraang taon, sa kabila ng mga bisyo mo, hindi kita sinisisi. Pero si Xuan ang ating nag-iisang anak, at siya ang buhay ko. Balak mo siyang ipamigay para pambayad sa utang mo, hindi ko kayang isipin kung ano ang magiging buhay niya sa hinaharap. Isasama ko na siya, dahil kahit papaano, magiging habang buhay na siyang kasama ng kanyang nanay. Kyu? Xuan? Xuan? Kyu? 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 Ah! Kyu? You. Bakit ako nakabalik sa dati kong bahay? Ito ay 1,990 taon. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Wala na talaga tayong pera sa bahay. Umalis ka sa harap ko. Dote ko ito. Itong huling pondong itatabi ko. Hindi mo pwedeng kunin ito. Kapag nanalo na ako at nabawi ang puhunan ko, tsaka ka palang makakaranas ng magandang buhay. Mga manloloko, nagtulong-tulong kayo para hamakin ako. Chu Fan, pwede ba na huwag ka nang masyadong maglasing? Malapit na akong manganganak. Ang mga ginagawa ko, pinapakialaman mo? Panganganak lang yan. Lahat naman ng babae nanganganak, di ba? Chu Fan, bilisan mo at humingi ka ng tulong. Lalabas na ang bata. Hayop ako. Wala akong hiya. Hayop. Isa talaga akong hayop. Sandali. 3 ba ng Agosto ng taong 1,990 ngayong araw? Kyu? Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na hahayaang mawala kayong muli. Kyu? Naging gago talaga ako noon. Kahit kung nasaan napahamak si Kyu, ay hindi ko man lang alam. Kuya Fan? Hinahanap mo ba si Mrs.? Kakakita ko lang sa kanya, kasama si Xuan, papunta sa tabing ilog. Sa tabing ilog? Erpang, maraming salamat talaga. Bukas ay yayaman tayong dalawa. Kyu? Huwag kang lalapit. Patawad, nagkamali ako? Halika, umuwi na tayo sa bahay. Humakbang ka pa ng isa at tatalon ako. Sige. Hindi ako kikilos, hindi ako gagalaw. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin para lang hindi ka tumalon? Chu Fan, tao ka pa ba? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa mo? Sa bisyo, babae, at sugal, nagtiis ako. Sinasaktan mo man ako, tinanggap ko lahat, talagang ganito lang ang kapalaran ko. Pero si Xuan, 5 taong gulang pa lang si Xuan, ngunit gagamitin mo siya para pambayad sa utang mo. Anak mo siyang tunay. Ang ganitong klase ng buhay, hindi ko na talaga kaya. Kyu? Magbabago na ako? Nagkamali ako. Alam ko nang nagkamali ako. Naging masama ako dati. At kayong mag-ina ay nahirapan ng dahil sa akin. Papa, ganyan din ang sinabi niyo noon. At matapos niyo pong sabihin yan, sinaktan niyo si Mama hanggang sa mawalan ng malay. Ako. Napakahayop ko talaga noon.
Kung ang kamay na ito ang nanakit sa inyo, parurusahan ko ang sarili kong kamay. Sandali. Ngayon ba? Talaga bang magbabago ka na? Magbabago ako, promise. Nangangako ako na sa susunod kapag sinaktan ko pa kayong mag-ina kahit isang daliri man lang, ay handa akong magbayad ng malaki. Xuan, naniniwala ka ba sa papa mo? Opo, naniniwala po ako. Basta hindi niyo lang ibebenta si Xuan Xuan. Gagawin ko po ang lahat. Tutulungan ko po kayo sa mga gawaing bahay. Ako na po ang maglalaba at magluluto. Bakit naging napakasama ko noon? Ang sarili kong anak ay nahihirapan ng ganito? Ano ba itong nagawa ko? Tara na. Sige po. Nahuli na kita. Nahuli rin kita. Haha. Hay naku, hindi. Hindi ako magpapahiram. Hindi nga sabi, ayoko. Ang hiniram mong bigas noon ay hindi mo pa nababayaran. At heto ka na naman, at manghihiram. Aling Zhang, nagmamakaawa ako sa iyo. Pahiram mo muna ako kahit 2 mangkok lang ng bigas. Kapag nakuha ko na ang sweldo ko, babayaran din kita agad. Sweldo? May matitira pa bang sweldo sa iyo? Yung asawa mong lulong sa masamang bisyo, kinuha na pati ang sweldo mo sa susunod na buwan para lang ipagsaya niya? Chu Fan. Nagbago na si Chu Fan. Nangako siya na hindi na siya gagawa ng kalokohan. Sa susunod na 2 buwan, siguradong babayaran kita. Sabi nga nila, mahirap nang baguhin ang nakasanayan na paano magbabago ang aso sa kaniyang pag-uugali. Kung magbabago man siya, aba, marahil ay bumaliktad na ang mundo. Aling Zhang, nagsusumamo ako sa iyo. Tulungan mo naman ako. Kahit 1 mangkok lang po. 1 mangkok lang talaga. Pagdating ng 2 buwan, ibabalik ko sa iyo ng 3 mangkok. Kuyo, totoo ang kasabihang nagbabago ang ugali ng lalaki kapag nagkakapera. Pero bilang babae, dahil maganda ka, kung gusto mo ng pera, hindi mo kailangang magpakapagod sa pabrika. Ipapahanap kita sa pamangkin ko ng madaling trabaho na malaki ang kita. Ano sa tingin mo? Yung trabahong sinasabi mo, bakit hindi na lang ikaw, Aling Zhang, ang gumawa niyan? Hindi namin kailangan yan. Napaka-ingrato mo. Hindi mo alam ang mabuting hangarin ko. Hayaan nyo nang magutom ang sarili nyo. Sandali, Aling Zhang. Aling Zhang, Ang tungkulin ng asawang lalaki ay ang magbigay ng pagkain at pangangailangan. Trabaho naming mga lalaki na gawin ang mga bagay na iyan. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Hoy, Kuya Fan? Kuya Fan? Kuya Fan? Hoy, Kuya Fan? Hoy, brother ko, itong mga pagkain namin para sa huling kalahati ng buwan ay kinuha mo na lahat? Erpang, paanong naging kinuha iyon? Hiram ang tawag dito. Anong hiram ang sinasabi mo? Parang ninakaw mo na nga sa harapan ko eh. Kapag bumalik ang asawa ko, galing sa biyenan ko, siguradong mapapalo ako niyon. Mag-iwan ka naman ng kalahati. Mag-iwan ka ng kalahati. Mag-iwan ka ng kalahati. Hoy. Hoy. Gusto mo bang yumaman? Oo. Gusto mo bang ang asawa at mga anak mo ay makakain ng masasarap na ulam sa bawat kainan? Oo. Gusto mo ba na balang araw, gaya rin ng factory director, magmamaneho ka rin ng Santana kasama ang pamilya mo? At mamamasyal kayo? Naku, pangarap ko yan. Kung ganoon, makinig ka sa akin. Hiramin ko muna ang bigas ng 3 araw. Tapos ilabas mo na rin ang lahat ng naipon mong pera. Tinitiyak ko sa iyo, ang 3 dolyar mo ay magiging 30, ang 30 ay magiging 300, at ang 300 ay magiging 3,000 dolyar. Kuya, itong bigas, kung gusto mong kainin, kainin mo na. Ayaw ko nang asahan na babayaran mo pa. Bakit pati yung sikretong ipon ko ay pinupuntirya mo pa rin? Hindi ka naniniwala sa akin, ano? Kapag hindi ko iyon nagawa, ang mansyon ko at ang higit sa 2 ektaryang lupain ko, sa iyo na lahat. Hoy, wag naman ganoon. Wag ganoon. Kuya, ang kabuuan ay 23 dolyar at 60 sentimo. Hindi mo man lang kinahiya iyan. Hoy kuya, kung makakakain ba kami ng masarap, ay nakasalalay na sa iyo. handa na ang pagkain. Darating na. Kakain na tayo.
Bakit nakatayo pa kayo? Bakit hindi pa kayo maupo para kumain? Baka manakit si Papa. Mananakit? Kakain lang tayo? Bakit naman may mananakit? Di ba sabi mo, kapag hindi ka patapos kumain, hindi kami pwedeng kumilos. Sinabi ko iyon? Bakit hindi ko Sino ang may sabing mauna kayong kumain? Ha? Napansin ko kasing hindi ka pa bumabalik, kaya naman. Kapag hindi ako bumalik, gusto niyo bang hayaan niyo akong kumain ng tira-tira niyo? Alam niyo ba na ako ang haligi ng tahanang ito? Simula ngayon, hanggat hindi ako tapos kumain, walang sino man sa inyo ang pwedeng kumain. Kapag nakaupo ako, dapat nakatayo kayo. Kapag kumakain ako, dapat nanonood lang kayo. Lahat kayo kumain na ng tira-tira ko. Narinig niyo ba? Ano bang nagawa ko? Sa past life ko, bakit ako naging ganito kasamang tao? Huwag mong saktan ang bata. Huwag mong saktan ang bata. Mula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang masaktan pa kayong mag-ina kahit konti. Halika, kumain na tayo. Heto na. Ito lang ba ang kinakain niyo araw-araw? Kadalasan po ay wala kaming ulam na atsara. Ang sarap nito. Alam kong gusto mong kumain ng karne, pero ang totoo ay wala na talaga tayong pera. Pati ang sweldo ko. Sa susunod na buwan ay kinuha mo na ng maaga. Bukas ay pupunta muli ako sa pamilya ko. Baka sakaling makahiram pa ako ng $5. Gusto ko rin pong kumain ng karne. Kakain tayo? Kakain tayo? Kakain tayo. May pera si Papa. Kunin mo ang perang ito. Bumili ka ng karne para kay Xuan bukas para may makain siya. Chufan, ano na namang ibinenta mo? Hindi pa tayo bayad sa mga utang. Ibinenta mo na ba ang bahay? O pati ang lupa ay ibinenta mo na rin? Gusto mo ba kaming tuluyang mamatayan ng pag-asa? Kiyoyo, hindi ko ginawa yon. Hindi. Kung ganoon, saan galing ang ganito kalaking pera? Iniram ko ito kay Erpang. Nangako ko sa kanya na sa loob ng 3 araw ay ibabalik ko ang $20 na ito nang may 10 beses na dagdag. 10 beses. Nabubaliw ka na. 10 beses na pagtaas. Nabaliw ka na. Kiyoyo, hindi ako nababaliw. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa iyo. Pero tungkol ito sa mga mangyayari sa hinaharap. Magtiwala ka sa akin? Sa pagkakataong ito, siguradong mababago ko na ang tadhana ng pamilya natin. Magtiwala sa iyo. Paano ako magtitiwala sa iyo? Chufan, isipin mo nga, 7 ng taon kitang kasama. Nagkaroon ba kahit isang araw ng tahimik na buhay? Palagi mo na lang sinasabi na, magtiwala ako sa iyo, magtiwala sa iyo. Naniwala ako. Pero ano ang napala ko? Ako. Hi. Ibalik mo agad ang pera kay Erpang. Magtiwala ka lang sa akin kahit isang beses lang. Ibalik mo na ngayon din. Ang mga dating utang ay hindi pa nababayaran. Tapos 10 beses na pagtaas sa loob ng 3 araw. Magsusugal ka na naman, di ba? Kapag hindi mo iyan nabayaran, ako ba? O si Xuan ang ibabayad mo sa utang mo? Hindi. Sigurado na talaga ako sa pagkakataong ito. Hindi ka pa aalis? Kung ganoon ay, Chiuyo? Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. 3 araw lang? Sa loob ng 3 araw, kapag hindi ito nagawa ni Chufan, hiwalayan mo ako. Kahit tapusin mo na ako, tatanggapin ko ang lahat. Sana pagbigyan mo pa ako at magtiwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Eto, kumain ka na. Sa iyo ito. Noong dekada 90, maraming pagkakataon kahit saan at punong-puno ng kayamanan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na muling bibiguin ang pamilya ko.
Huy, Kuya Fan, nasaan ba yung paraan para kumita na sinasabi mo? Saan pupunta? Dito lang sa nayon natin. Sanayo natin? Imposible yan. Ang mga tao rito, napakakuripot, wala kang makukuha sa kanila. Kahit pa hindi na sila makatiis sa daan, tatakbo pa sila ng 5 kilometro para lang siguraduhin sa sariling lupa mapupunta ang pataba. Ganon sila kahigpit sa pera, kaya paano tayo kikita rito? Diyan ka nagkakamali. Sasabihin ko sa iyo, ang lugar kung nasaan ang kayamanan ay nasa bahay ni Woolauer. Kay Woolauer? Si Woolauer ang wala ngang pera yon kahit isang kusing. Matandang binata na yon. Wala man lang asawa. Mas malala pa siya sa iyo, siya. Wala kang alam. Malalaman mo rin pagdating natin doon. Tara! Sa dati kong buhay, walang sino man ang nakakaalam na sa bahay ni Woolauer sa tumpok ng mga lumang plato, may isang asul at puting porselanang plato mula sa Ming Dynasty na nabili ng isang kolektor ng basura sa halagang barya lang pero naibenta ng $150,000. Woolauer. 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 Mukhang wala na naman siya sa bahay. Siguradong pumunta siya para tulungan si Baluong Lee na mag-igib ng tubig. Woolauer? Gusto mo ba ng mapapangasawa? Ipapakilala kita? Mapapangasawa? Nasaan? Nasaan siya? Ha ha ha. Walang asawa. Nag-away lang kami ng asawa ko, kaya nabasag ang mga plato sa bahay. Narinig kong marami ka rito, kaya bibili sana ako ng ilan sa iyo. Hindi ko binebenta. Di ito binebenta. Hoy, Woolauer, huwag kang mapagmataas at walang modo. Ang mga sira-sira mong plato, akala mo ba ay kayamanan yan? Ang mga platong ito ay galing pa sa mga ninuno ko na nagsilbi kay Empress Dowager bilang mga kusinerong pang-imperyo. Ang mga yan ay ginamit mismo ng mahal na hari. Hemp. Hindi binebenta? Hindi binebenta. Woolauer, itigil mo na ang pagyayabang. Alam mo ba kung ano ang ginagamit ng hari kapag kumakain noon? Ang ginagamit nila ay mga gintong mangkok, pilak na mangkok, mga gintong plato, at mga platong yari sa jade. Sino namang gagamit ng basurang tulad nito? Hoy, Kuya Fan, noong unang panahon ba, puro ginto at pilak ang gamit ng hari? E di siguro, karne ang kinakain niya sa bawat kainan? Humph. Halatang wala kang alam sa mundo. Ang mahal na hari, puro karne lang ang kinakain, walang halong tinapay. Anong kamalasan nito? Woolauer, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ibebenta mo ba o hindi? Ibebenta. Pero, dapat 10 sentimos bawat isa. At ikaw, dapat bumili ka ng 10? Hindi. 20. Ikaw, 10 sentimos na nga, tapos kailangan pang bumili ng 20? Bakit hindi mo na lang kaya kami hold upin? Sige, pero dapat ako ang mamimili. Sige, mamili ka na. Hindi tama ito. Bakit hindi ko mahanap? Kuya Fan, pumunta ka ba rito para lang tulungan si Woolauer na maghugas ng mga plato? Hoy. Linawin muna natin ito. Kung maghuhugas ka ng plato, hindi kita babayaran. Heto muna. Magliwanagan muna tayo. Paghuhugas ng mga plato. Wala akong ibabayad na pera riyan. Woolauer, ang lahat ng mga plato nyo ay narito na. Nandito ng lahat? Oo nga pala. Doon sa ilalim ng takure ko, may nakaganid pa na isa. Kukunin ko lang para sa'yo. Naku, wag na po. Pare-pareho lang naman sila. Kumuha na lang tayo ng kahit ano. 2, 4, 6, 8, 10. Eto, hawakan mo. Hoy, ibigay mo muna ang pera. Hehe. Ito po, $2. Pakibilang na lang. Magkapitbahay naman tayo. Bakit kailangan pang bilangin? Hindi mo naman siguro ako kukulangin, di ba? Tayo na. Brother Fenzi, sa susunod kung kailangan mo ng plato, lumapit ka lang uli sa akin. 2 hangal, 2
$2 para sa isang tumpok ng basurang ito. Kuya Fan, ang sinasabi mong pagkita ng pera ay hindi naman siguro dahil sa pagbili mo sa tumpok ng mga basurang platong ito? Basura? Ang mga platong ito, pagdating sa lungsod bukas, kahit papaano ay magiging ganito ang halaga. $10? Hindi naman siguro 100, di ba? I-multiply mo pa yan sa 100. I-multiply mo pa ng 100. Ang luma at sirang platong ito ay kayang 100 multiply sa 100? Magkano kaya ang magiging halaga nito? 5 times 1 equals 5, 5 times 2 equals 10, 5 times 3, 5 times 3. 10,000. Ay, Kuya Fan, ito, ako, ang laki naman. Hindi lahat ito ay nagkakahalaga ng $10,000. Itong isa lang, ang may halagang 10,000, mabuti at narito pa ito. Salamat. Maraming salamat. Mabuti na lang at narito pa. Hindi na aabot ngayong araw? Bukas ng umaga? Humiram ka ng sasakyan? Isasama kita sa lungsod? Bumalik ka na at magpahinga. Sige po. Hoy, tandaan mong panatilihin itong lihim. Opo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan niyo ako. Kyoyu. Zhang Sanshui, bitawan mo ang asawa ko. Oho. Shufan, pagkatapos mong hindi magbayad ng utang, ngayon ay mayabang ka na, at nagagawa mo na akong labanan? Bitawan mo ang asawa ko. Magbibilang ako hanggang 3, 1. 3. Sige, kung matapang ka, dito mo ako saktan. Sige na, subukan mo. Lo, halika. Kung may loob ka, dito mo ako tirahin. Sige na, halika. Akala mo ba talaga ay natatakot ako sa iyo? Huwag. Babayaran po namin ang utang. Pagdating po ng susunod na buwan, kapag nakuha ko na ang sweldo ko, ibabalik namin ito sa inyo. Mahigit $200,000 ang utang sa amin ng lalaki mo. Ang liit ng sweldo mo. Paano mo yan mababayaran? Magbabayad kami ng pakonti-konti buwan-buwan, unti-unting babayaran, hanggang sa matapos lahat. Hindi kami isang institusyong pangkawanggawa. Mamili ka. Ibalik mo ang pera. O sasama ka sa amin para ipagbayad ang utang niya. O kung hindi naman, ang bahay na ito na lang. Bukas ng alas 7 ng gabi, pumunta kayo rito para sa pera. Kapag wala kaming naibigay, magiging inyo na ang mansion na ito. Chufan. Magtiwala ka sa akin. Sige. Sinabi mo yan ha. Kapag hindi mo pa nabayaran bukas, ay humanda na kayo. Huwag nyo kaming sisisihin kung parusahan namin kayo. Ha ha ha. Tara na. Chufan, sobrang binigo mo ako. Akala ko pa naman ay nagbago ka na maayos ka nang maghahanap ng trabaho para suportahan ang pamilyang ito. Hindi ko akalain na sa loob mo ay wala ka talagang pakialam sa pamilyang ito. Ano kasi? Kyu, saan ka pupunta? Hindi ako aalis. Hihintayin ko ba bukas na palayasin na tayo ng ibang tao? Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Sa buhay na ito, hindi na kita hahayaang umalis muli. Sabihin mo, bakit wala kang silbi? Sobrang wala kang silbi. Sana ay hinayaan mo na lang akong mawala na lang ng tuluyan. Kyu, maniwala ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Konting oras lang. Hindi ko na kailanman hahayaang mahirapan pa kayo. Chufan, hindi ko na talaga kaya. Pagod na ako. Pagod na talaga ako. Maniwala ka sa akin. Isang araw lang ang kailangan. Magbabago na ang lahat. Muli tayong magsisimula. Para kang tuta? Bakit mo ako kinakagat? Oo, tuta ako. Kakagatin kita hanggang sa mawala ka. Kahit pa itapos mo ako sa kagat mo, handa ako. Mama, nagugutom na ako. Kasalanan mo ito lahat. Halika, Shuan, samahan mo si Mama na magparikit ng apoy. Nakakatawa ka. Asawa ko? Bakit ka nagliligpit ng damit? Bukas ng umaga, ihahatid ko muna si Shuan sa mga magulang ko. Gumawa tayong dalawa ng paraan at maghanap ng bahay na matitirhan. Hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin naniniwala na kaya kong kumita? Naniniwala naman ako, pero paano kung hindi tayo kumita?
Tayo kasing matatanda, kahit paano natin pagkasyahin ay ayos lang. Pero hindi natin pwedeng hayaan si Shuang Xuan na mamalimos o mawalan ng matutuluyan. Sige, ngayong araw na ito, gagawin ko ang lahat para mapanatag ang iyong loob. Alam mo ba kung ano ito? Ito, hindi ba't plato lang iyan? Hindi ito basta-bastang plato lang. Ito ay isang antigong porselana mula sa gitnang panahon ng dinastiyang Ming. Tinatawag itong antigo. Wala akong alam sa ganyan. Pero sa tingin ko, plato lang ito na lagayan ng ulam. Hindi naman ito makakain o mainom. Magkano lang ba ang halaga niyan? Kung gagamitin mo lang iyan para sa ulam, hindi pa iyan aabot ng kahit maliit na sentimo. Pero sa syudad, para sa mga marunong tumingin, ang gamit na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. 10,000 dolyar? 10,000 dolyar? Hindi maaari. Maliit pa ang 10,000 dolyar. At para pa iyon sa ngayon, kung hihintayin pa natin ng 10 hanggang 20 taon, siguradong lolobo iyon ng 10 beses. Huwag na lang nating ibenta. Maghintay tayo ng 20 taon, saka natin ibenta. Maliit na barya lang iyan. Sa panahon ngayon, nagkalat ang mga pagkakataon. Basta may pangarap ka at lakas ng loob, siguradong magtatagumpay ka. Ibenta na natin iyon para magamit nating puhunan. Palalaguin natin ang ating pera at tulad ng gumugulong na nyebe, ito ay lalo pang lalaki at patuloy na lalaki. Kapag kumikita na tayo, makakabili na ba ako ng skin cream? Nakikita ko kasi sa pabrika na lahat ng mga babae ay gumagamit niyon. Bibili tayo. Makapag-aaral na ba si Xuan Xuan sa kindergarten? Oo naman. Pero, hindi mo na ba ikakahiya na isang babae si Xuan Xuan? Pareho lang ang babae at lalaki. At isa pa, ang anak na babae ay ang kayamanan at katuwang ng ama. Kung gayon, kung katuwang mo siya, ano naman ako para sa'yo? Ikaw naman ay ang aking pinakamamahal. Sus, bulero ka talaga. Kyuyu? Asawa ko, bumili ka ng konting karne ngayon. Paborito iyon ni Xuan Xuan. Bumili ka rin ng alak at magdiwang tayo pagbalik ko? Sige, mag-ingat ka sa daan. Opo, huwag kang mag-alala. Aalis na ako. Uy, ito ba yung antigong bisikleta? Mukhang bago pa ah. Siyempre naman. Grabe, alas 3 pa lang ng madaling araw, ay gumising na ako? Naglakad ako ng mahigit 10 milya? Para lang hiramin ito sa tiyuhin ko. Napakaganda. Beautiful. Hehe. Tara. Hehe. Hay naku. Kuya Fan, Ano yon? anong ibig sabihin nung Biao Dewang? Biao Dewang? Yung sinabi mo lang kanina? Na Biao Dewang. Ibang lengguwahe iyon. Beautiful. Ang ibig sabihin ay maganda. Ibig sabihin ay napakahusay ng pagkakagawa. Okay. Kuya Fan, ikaw ngayon ay talagang iba na kaysa noon. Ang dami mong alam, pati wikang dayuhan ay kaya mo. Hoy! 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 Bakit hindi mo to sinasakyan? Hindi pa ako marunong eh. Sige na, sige na. Ako na ang magmamaneho. Erpang, beautiful. Hoy, Kuya Fan. Sandali, Kuya Fan. Boss Lin, pakitingnan naman po ito. Boss Lin, pakitingin naman po nito ng mabuti. Hindi dapat hinuhusgahan ang tao sa hitsura nito. Hindi ko inakala na eksperto pala itong ating kapatid. Sige po. Mula sa Mingguan Kilns, isa itong tunay at bihirang piraso. Maupo muna kayong dalawa. Boss Lin, kamusta naman po ang gamit na yan? Walang duda na maayos ang pirasong ito, pero maaari ko bang malaman kung saan ito nanggaling? Hay nako, anong pinagmula ng sinasabi mo? Galing ito sa nayon namin. Malinis ang pinanggalingan nito. Siguradong hindi ito nakuha sa masamang paraan. Masasabing nahanap ko lang, ito bilang isang swerte. Kung hinanap mo ako kapatid, siguradong nakabalita ka na tungkol sa akin. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Chu Fan, Brother Chu, sa magkanong halaga mo? Nais ibenta ang pirasong ito? kayo po ang eksperto rito. Kayo na po ang magbigay ng presyo. Sandali, kuya. Bakit tayo aalis? Magkano ba ang ibibigay niya?
Brother Chu, hindi na maliit ang 5,000 dolyar. Huy, kuya, 5,000 dolyar. Teka muna. Sandali. Bakit? Gusto pa ba kaming pigilan ni Boss Lin dito? Maling akala yan, nagkakamali kayo. Maaari naman tayong makipagtawaran sa kahit anong halaga. Huwag kang magmadali, chill lang. Mag-usap pa tayo. Ano kaya kung ikaw na ang magbigay ng presyo, Brother Chu? 50,000 dolyar. Imposible. Para sa gamit na ito, 10,000 dolyar lang ang kaya ko. 40,000 dolyar. Gawin nating 15,000 dolyar. Iyan na ang sagad kong presyo. 30,000 dolyar. 15,000. 25,000 dolyar. 15,000 lang talaga. 20,000. 15,000. 20,000. 15,000. 20,000. 15,000. 20,000. Selyado na ang usapan. Naku po. Sir Boslin, 15,000 ang sabi ko, pero ang mismong binanggit nyo ay 20,000. Ikaw, bilang Gebaozay, ay isang kagalang-galang na tao. Hindi ka naman siguro bibilig sa iyong sinabi, di ba? Hay nako, kung 20,000, sige, 20,000. Heto, si Brother Chu. Talagang nakuha mo ako doon. Talo ako sa'yo. Nako, 20,000 dolyar kung 20,000 dolyar. Brother Chu, lugi na ako sa'yo sa pagkakataong ito. Boslin, hindi ko naman po kayo nilugi. Sa totoo lang, napakaswerte nyo na nakuha nyo ito ng mura dahil ang kagamitang ito, sa loob ng ilang taon, tataas ang halaga nito ng 10 beses. Dati, ang gamit na ito, ninig kong binili ito ng iba ng 100 at 50,000 dolyar mula sa mga kamay ni Woolauer dahil binenta ito ng mas maaga ng 10 taon, tinalugi ang 20,000 dolyar. Hay, ako pa itong mautak sa negosyo? Ngunit sa pagkakataong ito, ay naisahan niyo ako. Talagang mahusay ang pamamaraan mo, Brother Chu. Saludo ako sa iyo. May tao ba dyan? Kumuha kayo rito ng 20,000 dolyar. Brother Chu, bilangin mo ang pera. Ang mga ito, ay, para na sa atin lahat. Sa inyo na ang lahat ng yan. Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko ng ganito karaming pera. Gising! Hoy! Gising! Sabi nang gumising ka. Anong nangyari? Itago mo na ang pera. Simula pa lamang ito, sa susunod ay mas malaking pera pa ang kikitain natin. Brother Chu, kung sakaling mayroon ka pang mga magagandang gamit, dalhin mo lang ito sa akin at hindi magiging problema ang presyo. Sige po. Mauuna na kami. Oldlin, Kailangang tulungan mo akong makapili ng magandang gamit. Makamandag na tao ang isang ito, hindi ko akalain na magkikita kami rito. Kayo po ba si Lee Changsheng? Mr. Lee. Itong si batang lalaki ay wala pong modo. Tinawag kayo ng direkta sa pangalan nyo. Batang lalaki, mag-sorry ka agad kay Mr. Lee. batang lalaki. Nakita mo na ba ako? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Noong nakaraang buhay, sa pahayagan at TV, kalat na kalat ang mga balita na may nagmamanehong kumakain ng ice cream kasama ang sekretarya. Ang ending, dahil hindi nakatutok sa pagmamaneho, ang mga mahal sa buhay ay naluha at hindi napansin ang pagguho ng lupa sa unahan. Bukod sa nawala ang 2 buhay sa sasakyan, ang reputasyon niya ay nawala sa isang saglit. Batang lalaki. Ang ice cream! Hindi. Hindi ko pa po nakikita si Mr. Lee. Hehe, kung ganoon, paano mo nalaman kung sino ako? Ako ba? May alam lang ako tungkol sa hula at ang pagbabasa ng kapalaran. Ang kapalaran ng buhay o kamalasan ng isang tao ay kaya kong sabihin sa isang salita. Ano? Sa tingin mo ba ay may problema sa akin? Ikaw po ay may malaking problema. May masamang aura sa gitna ng iyong mga kilay na may bahid pa ng kulay rosas, ibig sabihin ay parating na ang matinding disgrasya na magmumula sa isang babae. Ang pangahas mo. Mr. Lee, ang batang ito ay puro kalokohan ang sinasabi. Paalisin ko na siya rito. Alis na! Bilis! Kung gusto mong umuwi bukas sa probinsya nyo para magpakitang gilas, gawin mo itong maayos. Huwag kang magsasama ng kahit sinong sekretarya. Huwag kumain ng kung anong ice cream sa loob ng kotse o gumawa ng kung ano-ano. Ingat ka, baka magalit sa iyo ang langit. At ikaw ay parusahan. Nakatira ako sa Xiaoyi Village. Hanapin mo ako kung natatakot ka. Oldlin, sino ang binatilyong iyon at saan siya nanggaling? Ha, Mr. Lin, isa lang siyang walang karanasan na bata. Nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Napaka mapatawad niyo po. Huwag niyo na po siyang patulan. Halika kayo, uminom po tayo ng tsaa-tsaa po muna. Ika-6 na pong, kaarawan ng lolo ko.
Kailangan mo akong tulungang humanap ng magandang regalo. Hindi po ba't sinasabi ko na napakaswerte niyo po? Saktong dating nyo, kakuha ko lang ng isang napakagandang gamit. Galing pa sa kalagitnaan ng dinastiyang Ming, walang kupas ang ganda nito. Sige, sabihin mo kung magkano. Parang minamalit niyo naman po ako niyan. Ano ba ang katayuan ng inyong lolo? Siya ang pinakamakapangyarihan sa buong probinsya. Ang tanggapin po ng matanda ang alay ko ay isang malaking karangalan para sa pamilya ko. Talagang ikaw. Sige. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Hindi na kumikita ang planta ng pagkain sa bayan natin. Magiging free. Wala akong sinasabi sa iyo. Isip mo lang ang lahat ng yan. Sige po. Ang mga patakaran dito, alam ko po, makakaasa po kayo sa akin. Hahaha. Aalis na ako. Leader, ngayong araw, kakain pa ba kayo ng ice cream? Mapapahamak ka lang sa mga babae. Huwag na. May mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Umayos ka. Hoy, kuya, sino ba yung lalaki kanina? Bakit parang takot na takot si Boss Lin sa kanya? Hindi biro ang taong iyon. Isang galaw lang niya. Buong probinsya ay siguradong mayayanig sa takot. Isa siyang negosyante. Pero ang tatay niya ay isang mataas na opisyal, isang napaka-importanteng tao. Ha? Kung ganoon, bakit mo pa siya binalaan ng masama? Hindi iyon babala ng masama. Iniligtas ko ang buhay niya. Maghintay ka lang. Bukas ng gabi ang pinakamatagal. Siguradong pupunta siya rito para personal na magpasalamat sa akin. Sakay na. Huwag mong kakalimutan ha. Isama mo ang asawa mo mamayang gabi. Pumunta kayo sa bahay para sa hatian ng pera. Gawin niyo itong sikreto. Chuyu? Chuyu, Kumusta? nagtagumpay tayo. Talaga? Tingnan mo ito. Yehey! Ehem, mukhang maling oras ang pagdating namin. Hindi, tamang-tama ang dating nyo. Bitiwan mo na ako. Nakakahiya sa kanila. Isara niyo ang pinto. Tuloy kayo sa loob. Handa na ang lahat? Ang oras na pinakahihintay nating lahat ay parating na. Oras na para paghatian ang pera. Anong problema? Natulala ka ba? Upo kayo, hali kayo. Magkano ba ang halaga nito? Isang plato lang at naibenta iyon ng ganito kalaki. Saktong-sakto, 20,000 dolyar talaga. QU, ako na ang maghahati ng pera, ayos lang ba yon? Magkapatid tayo. Asawa ko, ang parte ng pamilya natin, ikaw na ang humawak ng pera mula ngayon. Kung ganoon, ibig bang sabihin nito, tayo ay magiging milyonaryo na? Hindi. Hindi ko tatanggapin iyan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ako baliw. Kasi si Kuya Fan ang bumili ng plato, si Kuya Fan ang naghanap ng bibili, at si Kuya Fan ang nakipagkasundo sa presyo. Anong karapatan kong kumuha ng kalahati? Erpang, nagpautang ka ng pangkain nung nagigipit kami. Ikaw ang nagbayad para sa plato. At pati na ang buhay ng asawa at anak ko, ikaw ang nagligtas. Kung hindi ikaw, sino pa ba ang dapat kumuha nito? Sige po, Kuya Fan. Di ba ang usapan natin? 10 beses lang? Kukuha ako ng 300, sapat na iyon. Ang halagang ito, kahit magtipid pa ako ng husto, 1 taon kong pagtatrabahuhan pero hindi kikitain ito. Erpang, kung itinuturing mo akong kapatid, ay... Chufan, bayaran mo ang utang mo. Chufan, bayaran mo ang utang mo. Magbayad ka na. Bayad mo. Ibalik mo ang pera. Nasaan ang bayad mo? Dalihan mo magbayad ka. Ibigay mo na ang pera. Nandito na ang mga naniningil. Chufan, dumating na ang takdang araw. Nasaan na ang pera? Kung gusto niyo ng bayad, ipakita niyo ang resibo. Nakikita mo ba ito? Malinaw ang nakasulat dito. Ito ay ebidensya. Nanghiram si Chufan kay Zhang Sanshui ng 57 dolyar at 50 sentimo sa loob ng 1 buwan. Ang dapat na ibalik ay 200 at 63 dolyar. At ito pa ang tatak ng thumbmark mo.
magbayad ka na. Jiang Sanshui, anong problema mo? Nasisiraan ka na ba ng bait sa pera? 50 mahigit lang ang hiniram sa'yo, pero pinapabayad mo ng mahigit 200. Masahol pa yan sa pagnanakaw. Hala, bakit mo naman nasasabi yan? Hiniram ni Chu Fan sa akin ito bilang tulong noong gipit na gipit siya. Sa pagitan ni na Joyu at Wang Gai, pareho silang pumayag sa kasunduan. May kasulatan tayo. Hindi ko naman siya pinilit na manghiram sa akin. Ikaw, ako, papatamaan kita. Erpang, hindi sila karapat-dapat patulan. Chiuyo, ibigay mo na ang pera sa kanila. Nasaan ang kasulatan? Oo. Mukhang yumaman na kayo ngayon. Saan niyo ba nakuha yan? Wala ka nang pakialam doon? Makaalis na kayo. Tara. Alamin niyo kung saan nanggaling ang pera niya. At kapag nahanapan natin ng pagkakataon, parusahan natin siya. Guy! Kuya Fan, mula ngayon sasamahan na kita. Kahit anong iutos mo sa akin, gagawin ko. Saan mo man ako gustong pumunta, pupunta ako. Erpang, noong nakaraang buhay, ikaw lang ang tanging kapatid na tumulong sa akin, kaya sa buhay na ito, hinding-hindi kita bibiguin. Erpang, tanggapin mo itong $2,000. Hindi ko iyan matatanggap. Kapag hindi mo iyan kinuha, ituturing ko na hindi na tayo magkapatid. Ang matitira ay ituturing nating puhunan para kumita pa tayo ng malaking pera sa hinaharap. Kuya Fan, may bago ka bang plano? Sa pagkakataong ito, maghahanap pa ba tayo ng mga antik? Tama ka, doon ang pinakamabilis na pagkita ng pera. Kailangan nating mag-ipon ng sapat na puhunan para makuha ang food factory ng bayan. Iyon bang food factory kung saan ako nagtatrabaho? Pero hindi ba't hindi na ito gaanong kumikita? Hindi kasi nila alam ang tamang pagpapatakbo, pero kapag napunta na iyan sa mga kamay natin, magiging parang manok iyan na mangingitlog ng ginto. Pagdating ng panahon, si Erpang ang magiging manager at si Danyu naman ang magiging pinuno ng quality control. Yuyu, at ikaw ang magiging chairperson. Ako? Hindi ko kaya iyan. Kung sinabi kong kaya mo, wala nang paliwanag pa. Kuya Fan, tungkol sa food factory na iyon, kung wala tayong mahigit $1,000,000, hindi natin iyon makukuha, di ba? Kaya nga, kailangan nating lalong magsumikap para lumaki ang negosyo natin at maging matagumpay. Lalaki ang negosyo natin at magiging matagumpay. Yuyu, kakantahan kita ng isang kanta. Lasing ka na, ano bang kakantahin mo? Hindi. Ito ang utang ko sa iyo mula sa past life ko, kaya kailangan kantahin ito. Sige na, kumanta ka na. Dahan-dahan lang po. Kakanta ako ng love song para sa mahal kong asawa. Sa loob ng maraming taon, nagsakripisyo ka ng tahimik, pagod na pagod ka na talaga. Ang mga panahong puno ng hirap at saya, sabay nating pinagdaanan. Ang mga luha at tawanan ang pumuno sa simple nating buhay. Malko, ikaw ang kanta sa buhay ko, na may mga nakaaantig na kabanata at tunay na kaligayahan. Sa loob ng maraming taon, alam kong ikaw ay nagpakahirap at lumaban para sa pamilya natin, para sa mga bata at para sa akin. Sinabi na nating dalawa, kahit mahirap o mayaman, dapat manatiling maayos tayo. Huwag nating kakalimutan noong una kung paano natin nilakad ang ating daan. Kapag malungkot ka, sabihin mo lang po sa akin. Pagdating ng panahon na tayo ay matanda na, sabay nating panonoorin ang paglubog ng araw. Kahit isang beses lang, dadalhin kita para makita ang walang hanggan. Sa gitna ng napakaliwanag na mga araw ay tatawa tayo ng buong puso. Natatakot ako na baka panaginip lang ito, na paggising ko ay wala na ang lahat. Sira. Halo. Hindi siyempre ito panaginip. Kung panaginip man ito, siguradong ako ang nananaginip nito. Nanaginip ako dati? Sa panaginip na iyon ay isa akong walang kwentang tao, hanggang sa tuluyan ko na kayong mawala sa akin. Sir, nasaan na po tayo? Sir? Sir, anong nangyayari sa inyo? Tingin sa harap. May gumuhong lupa. Kung gusto mong makabalik bukas sa pamilya mo, ayusin mo ang iyong asal. Huwag kang magsama ng sekretarya dito sa sasakyan habang kumakain ng ice cream at gumagawa ng kung ano-ano. Mag-ingat ka at baka mabantayan ka ng langit at maparusahan ka. Ay naku sir, may guho lang dito. Humanap na lang tayo ng ibang madadaan, di ba? Gusto mo ba? Tulungan kita na mag-relax muna. Walang relax. Gamitin mo ang utak mo. Kung may ginagawa tayo sa loob ng sasakyang ito, kaunting pagkakamali lang. Nailibing na tayo ng buhay doon. Hindi. Hindi naman siguro mangyayari yon. Ang totoo niyan, kahapon pa ito hinulaan ng isang tao.
Sinong napakagaling na tao ang gagawa niyan? Chufan. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman na magkakaroon ng problema sa kalyeng iyon? Mr. Lee, isa kayong makapangyarihang tao, pero ganyan ba talaga ninyo tratuhin ang nagligtas sa buhay nyo? Sige, Brother Chu, ako ang nagkamali. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Dito sa lupaing ito ng lalawigan ng Jiang, walang bagay na hindi ko kayang gawa ng paraan. Hi! Ganyan dapat. Sa totoo lang, wala namang nakakapagtaka dito. Lahat ng tao ay mayroong isang lihim. Sir, ang mahalaga po, nailigtas ang buhay nyo. Sa katunayan po, nabasa ko lang din sa mga dyaryo noon ang tungkol sa inyo. Tapos sa balak ninyong gawin at sa mga ginawa nyo noong nakaraan, ay nakabuo ako ng pagsusuri. Bago ko pa pinuntahan si Boss Lin, ang mga nakaraan ko, Bago kayo pumunta doon, hindi ba't katatapos nyo lang mag-ehersisyo? ha. Grabe, isa kang henyo, Brother Chu. Baka naman gusto mong magtrabaho para sa akin. Sa loob ng 3 taon, sinisiguro ko sa iyo, magtatagumpay ka sa buhay. Hay, ganito lang talaga ako. Nasunod sa sarili kong gusto. Hindi ko kaya ang napakaraming patakaran. Kung ganoon, pera ang gusto mo. Masasabing ganoon na nga. Ha. Bibigyan kita ng $1,000,000. Bibigyan kita ng $1,000,000. Ayaw ko po ng pera nyo. Ako pa nga po ang magbibigay ng pera sa inyo. Maliit ba para sa iyo? Binata, baka sa sobrang tako mo ay mapahamak ka. Naku, sobra po ang iniisip nyo. Paano ko po tatanggapin ang pera nyo? Gusto ko lang po na tulungan nyo akong makuha ang food factory. Hindi iyon isang pribadong ari-arian saka isang factory na maraming taon nang nalulugi. Bakit mo iyon kailangan? Kung ang iba ay hindi nakakaalam, alam nyo dapat iyon, di ba? Kaya po nalulugi ang food factory ay hindi dahil sa produkto, kundi dahil sa sistema ng pamamahala ang may problema at ang benta rin. Kapag nag-iba na ang nagpapatakbo, siguradong uunlad ito ng mabilis, di ba? Ang food factory ay may mahigit 1,000 manggagawa. Anong gagawin sa kanila? Walang sisantehin, lahat sila ay tatanggapin ko. Ngunit ititira ko lang ang mga nakabababang pamunuan, lahat ng matataas na posisyon ay wala akong kukunin kahit isa. Para makuha ang food factory, kailangan mo ng hindi bababa sa $2,000,000. Mayroon ka ba niyon? Isang buwan, bigyan nyo lang ako ng isang buwang oras, kikita ako ng $2,000,000. Ha. $2,000,000 sa loob ng isang buwan. Kahit ako ay hindi kayang sabihin iyan, napaka-agresibo mo talaga para sa isang baguhan. Gagawin ko ang sinabi ko. Sige, bibigyan kita ng isang buwan. Kapag hindi mo nagawa, huwag mo akong sisisihin kung ibibigay ko ang pabrika ng pagkain sa ibang tao. Yan ang usapan natin. Kapag nagtagumpay ito, wala na kayong kailangang gawin, makukuha nyo ang 20% ng shares. Bilib na ako sa kabataang katulad mo. Maligayang pakikipagtrabaho sa iyo. Maligayang pakikipagtrabaho rin po. Anong balita? Uy, naayos mo ba? Sabihin na nating tapos na ang kalahati. Kalahati? Anong ibig sabihin ng kalahati? Sa loob ng isang buwan, kailangang makalikom ng $2,000,000. $2,000,000? Kahit ibenta pa nating lahat ang sarili natin. Ito, ay hindi pa rin natin kikitain. Walang bagay na imposible, basta't kaya mong isipin. Malalaman mo lang ito kapag naranasan mo na. Ito ang panahon na ang bawat sulok ay puno ng mga oportunidad. Stocks, ginto, teknolohiya, real estate, mga antigo, mga selyo. Basta't may mahawakan ka kahit isa lang, may tsansa ka ng maging isang makapangyarihang negosyante. Aray. Nakakainis. Sumakay ka rito, kailangang maayos ang pagkakaupo mo. Yakapin mo ng mahigpit ang bewang ko, maintindihan mo ba? Larga na! Masyado ba kayong busy? Napakaganda. Kuya Fan, ito ba yung sasakyan na sinasakyan ng mga tagalungsod? Yung tinatawag na motorsiklo? Tama ka. Ito nga ay isang motorsiklo. Aba, matindi. Siguro ang halaga nito ay nasa 10 o $20,000. Naku! Hindi naman po aabot sa ganoon, Tito. Second hand lang po itong sasakyan. Nasa $5,000 lang po ito. 5,000? QU, ang galing talaga ng mister mo. Siguradong maginhawa na ang buhay mo ngayon. Totoo yan. Sino pa ba ang mag-aalaga sa asawa ko, kundi ako lang? Sige po, ituloy nyo na ang trabaho nyo. Pag may pagkakataon, isasakay ko kayong lahat para maranasan nyo. Mukhang itong si Chu Fan ay naging matagumpay na talaga. Tama, ganoon na nga. Erpang, tara na sa bahay. Sisimulan na natin ang malalaking plano.
Hala kuya, bakit ka bumili ng ganito kalaking bagay? Ang bagay na ito, hindi lang ako ang dapat magkaroon nito. Pagdating ng panahon, kailangan mo na rin kumuha ng isa. Kuya, wag na lang po siguro. Bisikleta nga, hindi ako marunong sumakay. Paano ko pa sasakyan ito? Kung hindi ka marunong, kailangan mong mag-aral. Hindi lang ikaw, pati sina Kyuyu at Daniyu, lahat kayo ay dapat matuto. Pati po ba kami kailangang matuto? Siyempre naman, dahil ang susunod nating gagawin ay isang malaking bagay. Sa paglalakad lang, gaano kalayo ang mararating nyo? Sige po, Kuya Fan, susunod po kami sa inyo. Pagkatapos nito, isa lang ang gagawin natin. Naihatid ko na si Xuan sa bahay ng lola ko. Maghahati tayo sa 2 grupo. Kyuyu, magkasama kayo ni Daniyu. Magpunta kayo sa mga kalapit na baryo para magtanong. Alamin nyo kung sinong lola o sa mas nakakatanda pa o baka sa panig ng lola nila ay may nakatira na noon bilang anak ng isang mayamang pamilya. Teka, Kuya Fan. Bakit niyo po pinapatanong iyan? Sa tingin mo ba, ang mga antigo ay basta-basta na lang nahuhulog mula sa langit? Lahat ng iyan ay pamana pa mula sa mga ninuno dahil hindi alam ng mga sumunod na henerasyon ang tunay na halaga. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkakataong makahanap ng mga nakatagong yaman. Boss Kuya Fan, paano naman po ako? Ikaw naman, magmasid ka kung sino sa mga kapitbahay sa panahon ng kanilang mga lolo o ninuno ang naging opisyal, naging mayamang negosyante, o kahit pa isang malaking asyendero. Sige po, dito lang ako sa bahay at hihintayin kayo. Sa oras na may balita na, ipaalam niyo agad sa akin. Gagawa ako ng mabilisang desisyon. Inyong lahat, basta't nagkakaisa ang mga magkakapatid, makakamit natin ang kahit ano. Gagamitin ko ang tsaang ito bilang kapalit ng alak upang hilingin ang inyong mabilis na tagumpay. Sa inyong tagumpay. Hi, si Kuya Fan. Mukhang nakakatawa siya. Ha 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 ha. Sige, maghanda na ang lahat at aalis tayo bukas ng umaga sa tamang oras. Sige po, uuwi muna kami para makapaglaboraryo ng mga gamit. Tara na. Aasahan ko ang magandang balita mo. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Wala naman. Kaya lang ay nararamdaman kong iba ka na kay Sarati. Ako pa rin naman ito. Anong pinagkaiba? Hindi ko rin maipaliwanag. Basta parang iba na ang lahat. Dati ang iniisip ko, ipinadala ka ng langit para parusahan ako. Pero ngayon, parang dumating ka para iligtas ako. Isipin mo na lang na marami akong pagkukulang sa iyo noon at ngayon ay panahon na para bumawi ako. Sa tingin ko lang kasi, parang ulap ka sa langit. Ang dami mo nang nalaman ng biglaan. Halos hindi na kita makilala. Kung ganoon, hahayaan kita. Na makilala pa ako ng husto. Nakakainis ka naman. Ay baba mo na ako. Ayaw ko. Ngayong araw, sasabihin ko sa iyo na sa buong mundo, ang asawa mo ang pinakamahalaga. Fan, Kuya Fan. Kuya Fan, Kuya Fan? Kuya Fan? Kuya Fan. May balita na ba? Meron. Mula rito pakanluran ng 15 li, patungong Xiaojiang Village, may isang pamilya na ang tawag ay Jiang Erniu. Ang mga ninuno nila ay nanilbihan bilang opisyal noon. Narinig ko na marami silang iniwang magagandang gamit. Sige. Teka lang. Ay kuya, bakit ganyan ang suot mo? Ano ka ba? Mamimili tayo ng kalakal? Kaya dapat ganito ang ayos ko. Mamimili ng kalakal? Hindi ba't mga antigo ang kukunin natin? Bakit ba ang bagal mo makaintindi? Kapag sinabi mong antigo ang bibilhin mo, edi hinayaan mo lang ang sarili mong lokohin at pagsamantalahan nila. Ito ang tinatawag na pagiging madiskarte at simple. Ah, naintindihan ko na. Paraan pala ito para yumaman ng tahimik. Tama, aalis na ako. Bakit ka sumusunod sa akin? Hindi, dapat ay magkasama tayo, di ba? Erpang, kailan ka pa nakakita ng mga namimili ng kalakal na nakagrupo pa? Umuwi ka na lang at maghintay doon. Bili na kayo ng kalakal. Ibili na kayo ng mga basura, mga lumang tanso at bakal, sirang plato, maran. Ay, bata, gusto mo ba ng candy? May candy ka? Ipakita mo kay Tito ang bakal mong kalan. Bibigyan ka ni Tito ng isang pirasong candy. Sige, heto. Nasaan na ang candy? Aba, mukhang madiskarte at hindi nagpapalinlang ang batang ito. Heto, kain na. Oh, heto. Malawak ang bungad, mababa at payat ang leeg. Bilugan ang katawan, 3 ang matatandang paa. Mayroong parang tulay na tenga sa gilid, may nakaukit sa ilalim. Ang
Ang bagay na ito parang si Juan de Sensera. Bata. Nandyan ba ang mga magulang mo? Sige na, tawagin mo sila. Sabihin mo gusto bilhin ni Tito ang kalang ito. Lakad na. Huwag kang malikot. Ikaw ba itong nandaraya sa anak ko? Huwag kang malikot. Kaya pala narito ka. Niloloko mo ang anak namin? Hay. Kuya, isang malaking pagkakamali. Pagkakamali lang po ito. Hindi ako nandaraya. Balak ko lang bumili-bumili. Bumili? Akala ko pa naman, gagamit ka lang ng isang pirasong candy para lang ipagpalit ang kalan namin sa kakarampot na bagay. Lumang kalan lang ito. Sa tingin mo ba gagawin ko iyon? Kasalanan ito ng asawa ko na walang ibang ginawa, kundi ang magsunog ng insenso. Nagkataon na kailangan namin ng ganitong gamit. Kaya heto ako, lumabas para mamili ng kalakal at nagkataon na nakita ko ito. Gusto mo ba nito? Hinding-hindi pwede. Sabi ng tatay ko, ang kalang ito ay pamana pa mula sa lolo ko. Kahit na bakal lang ito ang kaisa-isang bagay na alaala ng tatay ko. Kuya, hindi naman ito gawa sa ginto o pilak. Ano pang aalalahanin mo riyan? Isa lang itong kimpal ng bakal. Ang pambili ng bago ay hindi man lang aabot sa $2. Bibigyan kita ng $1 sentimo dolyar? Bilhin ko na? $1 sentimo dolyar? Hindi maaari. Ito ang kaisa-isang gamit na iniwan ng tatay ko. Dapat dagdagan mo ang bayad. Kuya, malaki na ang $1 sentimo dolyar. Pambili mo na ng bago. Nasa $70 sentimo dolyar lang naman ang presyo noon. Hindi pwede. Kung talagang gusto mo ito, kailangang bayaran mo ako ng $1 at 50 sentimo dolyar. Kung ganoon, bibili na lang ako ng bago. Bibili ng bago? Mapapamahal ka pa ng 30 sentimo. Sige na, sige na. Payag na ako sa $1 at 50 sentimo dolyar. Heto, deal. Hehe, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lokong ito. Piso at 50 sentimos. Pambili lang ng pirasong bakal. Hoy, kuya! Oh. Bawal magsisi kapag nabili na. Hindi ko na ito ibabalik. Kuya, hindi ko ibabalik. Gusto ko lang itanong, nasaan ang bahay ni Zhang Erniu? Alam niyo po ba? Dumiretso ka lang diyan, kumaliwa, sa ikatlong bahay. Iyon ang bahay ni Zhang Erniu. Sige po, salamat! Ha. Moi. Kapag dumating talaga ang swerte, hindi na ito mapipigilan pa. Namimili ng basura. 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 Hoy, mamimili ng basura. Akala mo ba basurahan ang bahay ko? Umalis ka riyan. Mataas ang bayad ko sa mga gamit. $5 sa selyo, $3 sa banga, $1 sa plato, at ang barya, 50 sentimos. $1 ang plato. Sandali lang. Mamimili ng basura. Sabi mo kanina, $3 ang banga, at $1 ang plato. Hindi mo ako niloloko, di ba? Narito na ang totoong pera. Pero hindi marami ang kailangan ko ngayon. Sa banga, 2 lang ang kailangan ko. Sa mga plato naman, ilan lang din ang kailangan. Pero sa mga baryang tanso at selyo, kukunin ko lahat ng meron kayo. Sige. Hoy, huwag kang umalis. Hintayin mo ako dito. Huwag kang aalis. Sandali lang. Hay, ang daling kumita. Talagang walang kahirap-hirap. Ang galing ko talaga. Hoy, huwag kang umalis. Teka lang, meron pa sa loob ng bahay. Pumili ka lang. Sandali. Bakit parang walang tama? Nagkamali. Pa ako ng tingin? Eto na. Meron pa rito. Aba, matindi. Isang blue at white porcelain. Pares pa sila. Oh.
Hindi ba ako nananaginip? Oo, eto na. Nandito na ang lahat. Meron pang iba sa bahay, pero puro mga basag. At may mga lamat na yon. Oo, maniwala ka sa akin. Hindi kita lolokohin. Hehe? Hehehe? Ano itong amoy na ito? Ito ba? Hindi ba medyo malaki ito? Karaniwang ginagawa ko itong hiyan. Hugasan mo agad yan. Kapag hindi luminis yan, hindi ko yan kukunin. Sige. Sige po, maghintay ka lang. Diyan ka lang. Xiaoshan, Tianhuang. Yaman ko na, mayaman na ako. Talagang magiging milyonaryo na ako sa pagkakataong ito. Hoy, halika rito. Ano? Sa akin na lang muna gagamitin ito. Eto, sa'yo na ito. Tingnan mo. Ceramic ang June, at pares pa talaga. Itong dalawang florera, wala rin naman akong mapaggagamitan. Sige na nga, uuwi ko na lang para gawing florera. Sige, sige. Kunin mo na lahat. Kukunin ko na ang 4 na selyo, $20. Ang 4 na florera, kukunin ko na rin, $12. Ang kabuuan ay 32. Teka, parang mali. May mga plato pa. Yung mga plato. Hindi ko na kukunin itong mga plato, sa iyo na lang iyan. Ay, hindi naman pwede ang ganyan. Ang benta ko rito ay buong set dapat. Buong set? Ay naku, sige na nga. Isama na natin ang 21 plato mo, $6 at 30 sentimo, kaya ang kabuuan ay $38 at 30 sentimo. Sige, sige, hehe. Bibigyan kita ng 39. Basta bigyan mo ako ng isang lumang kumot nyo. Sandali lang. Anong gagawin mo sa bagay na yon? Naggagastos ako ng ganito kalaking pera para pambili ng maraming lumang gamit. Kapag nabasag pa ang mga ito, siguradong manghihinayang ako ng sobra. Sige, sige, ikukuha kita. Itong taong ito na naglulustay ng pera, alam naman pala niyang basura ang binibili niya. Nawawala na ba siya sa sarili? Patuloy ang pag-usad ng panahon. Sa pagkakataong ito, siguradong magiging napakaswerte ko na. 1,000, 990, oras na para umunlad. Wuho! Nawala ng kuryente. Magsalita na kayo. Ano ang nakuha nyo ngayong araw? Nakapunta na kami sa 5 barangay, pero yung mga nandoon ay mga magsasaka lang sa buong buhay nila. Hi, ikaw naman. Ilayo nyo ang kandila. Guys, huwag kayong kukurap. 3, 2, 1. Wow! Ang dami nito. Uy, Kuya Fan. Sa mga kagamitang ito, paano mo nalaman kung alin ang antigong gamit at alin ang mahal? Dapat pasalamatan dito ang master na nagligtas sa akin sa nakaraang buhay ko. Hindi ko alam kung sa buhay na ito ay muli ko siyang makikita. Kuya Fan? Kuya Fan? Alis ka nga dyan! Kung gusto mong matuto tungkol sa mga antigong gamit, dapat ay marami kang binabasang libro, nandoon na ang lahat. Huwag niyo isipin na noon ay nagbubulakbol lang ako. Patago rin naman akong nagsisikap sa mga panahon na yon. Hindi ko naman nakita na nagsikap ka ng patago ah. Kaya nga patago, di ba? Hoy, alam niyo ba kung magkanong dolyar ang kikitain natin dito? Alam niyo ba kung ang mga gamit na ito ay kung magkano may ibebenta? Yung isang plato ay naibenta na sa halagang $20,000. Sa dami ng mga gamit na ito, siguro ay mabebenta ng $100,000. Erpang, masyadong maliit ang pananaw mo. Chuyu, sa tingin mo? Sa tingin ko, noong binili ang florera na ito, mas mahal ito kaysa sa mga plato. Ang isa ay aabot siguro sa $50,000. Kaya sa dami ng mga ito, kahit paano ay $200,000. May mata ka sa ganda, asawa ko nga talaga. Ang pagsusuri mo ay tama at lohikal, ngunit mababa pa ang sinabi nyo. Ang mga gamit na ito ay aabot man lang ng $200,000 i-multiply sa 10. Diyos ko po, hindi ba bale? $2,000,000? Sa kaunting gamit na ito? Paanong naging sulit ito ng ganito kalaking pera? Kung ito ay ordinaryong florera mula sa Ming at Qing Dynasty, nasa ilang $10,000 lang ito. Pero ang pares na ito, kahit ilagay pa sa shop, ito ay itinuturing na pinakamahalagang kayamanan ng shop. Uy, paano naman itong bakal na tipak na ito? Anong bakal na tipak? Tinatawag itong Xuan de Censer, isang kagamitan mula sa panahon ng Ming. Boss,
2 araw ko na siyang minamanmanan at napansin kong ang batang ito ay pulos namumulot ng mga basurang bote at garapon. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Siguradong mayroon ng batang ito na paraan para kumita ng mabilis. Ipagpatuloy niyo lang ang pagbabantay sa kanya. Sige po. Eto na nga, kapos tayo sa pera ngayon. Kailangang pakitang tao siya sa atin. 2 milyong dolyar. 2 milyong dolyar. Kuya Fan, hayaan mong yakapin ko itong mga kayamanan at matulog kasama nito kahit isang gabi lang. Umalis ka nga. Tingnan mo iyang ugali mo, parang walang nakitang pera. Sa hinaharap, ikaw ang magiging kasama ko sa pag-ani ng malaking pera. Kahit paano naman ay dapat kumita tayo ng 100 bilyong dolyar. 100 bilyong dolyar? Hindi ko man lang iyan kayang pangarapin. Kuya Fan, ang mga kayamanang ito, ibebenta pa ba natin kay Boss Lin? Sa dami ng mga ito, natatakot ako na baka hindi niya kayanin at baka kung ano pang mangyari sa kanya. Ganto na lang? Bukas, maliban sa 2 florera na ito, ang ibang mga gamit ay ibebenta natin ng hiwalay. Sa bawat gamit na maibebenta natin, mag-iiwan tayo ng sulat sa bawat boss. Pagkalipas ng kalahating buwan, pumunta kayo rito para makita ang mga tunay na kayamanan. Ha? Ito ay, bakit kailangang maghintay ng kalahating buwan para makita ang mga kayamanan? Yan ang tinatawag na pagpapakabog. Ang mga gamit na inilabas natin ay lahat dekalidad na gamit. Sa pagpapakita ng kayamanan sa loob ng kalahating buwan, siguradong darating silang lahat. Oo, alam ko na. Gusto mo silang tipunin lahat sa isang lugar at pagkatapos ay saka mo ibebenta ang 2 florera sa kanila ng sabay-sabay. Saktong-sakto, tama ka. Ang tawag dito ay auction. Ang may pinakamataas na alok ang siyang makakakuha. Galing. Napakahusay mo, Kuya Fan. Napakatuso ng plano mo. Mayroon pa akong mas mahahalaga rito. Lumabas na ba ang 2 batang iyon? Opo, lumabas na sila. Kuya Shui, Papaalis na ang batang iyon, bantayan ninyo siyang maigi. Anong ginagawa nyo? Kuya Shui, tapusin na natin sila. May balita galing sa lungsod. Itong 2 lalaki na ito, sa mga bagay na ginawa nila, ay kumita ng 100,000 dolyar. oo nga, pagkatapos nito ay magtatago na tayo ng malayo. Sa ganito karaming pera, mabubuhay tayo ng marangya habang buhay at sapat na iyon. Ang hihina ba ng utak nyo? Akala nyo ba ang 2 iyon ay madaling talunin? Kapag hindi natin sila nakuha, tayong lahat ang makukulong. Kung ganoon, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng basta na lang nating panoorin na mawala ang pagkakataong ito, diba? Gagawa ako ng paraan para ang lalaking iyon ay kusang ibigay ang pera. Mismo sa harap ko. Oras na para sa hatian ng pera. Ngayon, lahat kayo ay tumulong, kaya bawat isa ay may bahagi. Heto, ang sa iyo po. Mayroon din po ako? Lahat ay mayroong parte. Ay, salamat po, Kuya Fan. Ito naman ang para sa ating dalawa. Iyo, kunin mo ang alak. Ngayong araw, mag-celebrate tayo ng husto. Wala nang alak sa bahay. Lalabas ako para bumili. Dito lang kayo at maghintay ha. Zhang Sanshui? Sa, huwag kang maingay. Sumama ka sa akin. Oh. Chuyu, bakit ang tagal mo yata sa labas? Sa tingin ko, nag-aalala lang sa iyo si ate. Baka gusto niyang ipaghanda ka ng pulutan. Kinakabahan ako. Hindi pwede ito. Kailangan kong lumabas sandali. Kuya Fan, ano ang nakasulat? Kung gusto mong makuha ang asawa mo, bukas ng 6:00 ng umaga, maghanda ka ng 200,000 dolyar, pumunta ka mag-isa sa abandonadong bodega ng Shilibu. Masama ito, kinuha nila si Kyuyu. Lagot, nakuha si Kyuyu. Tatawag ako ng mga pulis? Huwag kang tatawag. Ang lakas ng loob nilang humingi ng ganyang kalaking pera. Ibig sabihin ay matagal na nila tayong tinitiktikan.
Siguradong sa labas pa lang ng istasyon ng pulis ay may tao na sila. Kapag nakita kanila sa tapat nito, posibleng magwala sila at gumawa ng masama, tapos ay idamay si QU. Anong gagawin natin? Simula noong lumabas si QU hanggang ngayon, ay kalahating oras pa lang ang lumilipas. Kahit pa may gawin silang masama, hindi iyon mangyayari sa labas lang. Posibleng nasa ganitong lokasyon sila. Ang pinakamabilis ay 5 minuto. Pagkatapos kunin si QU, kung pupunta sila ng Shilibu, dahil wala silang sasakyan, siguradong hindi sila dadaan sa malaking kalsada. Sa iskinita sila dadaan, mga 10 kilometro rin ang layo, kaya hindi sila makakaalis ng mabilis. Pinakamabilis na ang 45 minuto. Ay naku, Kuya Fan, mag-isip ka na bilis ng paraan. Bakit mo ba kinakalkula ang mga bagay na yan? Bawasan natin ng unang 5 minuto. Ang ibig sabihin ay 25 minuto na ang nakalipas. Mayroon pa silang 20 minuto bago makarating sa Shilibudaniyu. Magpaiwan ka rito para magbantay. Pagdating ng alas 6 ng umaga, doon ka mag-report sa pulis. Erpang, dalhin mo ang armas at ang pera, sumunod ka sa akin. Kuya Fan, pupunta ba talaga tayo para ibigay ang pera sa kanila? Magbibigay ng pera? Sasakay tayo ng motor sa malaking kalsada para maunahan natin silang makarating sa Shilibu at doon natin sila patatabigin. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong maikukulong ko silang lahat. Hoy, Kuya Fan, hindi pa sila dumating. Huwag kang mag-alala. Magmasid lang muna tayo at magantay ng tamang oras. Huwag kang sumigaw. Kung hindi, 3 sila? Kailangan natin silang pabagsakin sa isang galaw lang? Kundi mapapahamak si QU. Oo. Zhang Sanshui, anong gagawin mo? Huwag kang matakot. medyo gipit kami ngayon. At nabalitaan naming si Chu Fan ay yumaman ng husto kamakailan. Gusto lang sana naming humiram ng kaunting pera. Manghihiram kayo ng pera? Walang problema. Basta pakawalan nyo lang ako. Ang hihiramin namin, baka medyo malaki. Natatakot ako na kapag ang isang napakagandang dilag na tulad mo ay pinakawalan ko, ay hindi na magpapahiram si Chu Fan. Magkano ang hihiramin nyo? Kahit na 20 milyong dolyar pa yan. Ako ang masusunod. 200,000 dolyar? Makakapagdesisyon ka rin ba para doon? 200,000 dolyar? Imposible. Kahit sabihin nating wala kami niyan, o kung meron man talaga, tingin nyo ba si Chu Fan ay magbibigay ng 200,000 dolyar para lang iligtas ako? Boss, kung hindi tayo makakakuha ng pera, napakagandang babae nito. Pabayaan mo na lang kaming maglibang kasama siya. Boss, kung sakaling hindi tayo makakuha ng pera, napakagandang babae nito. Hayaang ang mga kapatid natin ay magsaya naman. Boss, ang ganitong klaseng babae, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kapag kayo ay naglakas loob na hawakan ako, agad kong kakagatin ang dila ko at tatapusin ang buhay ko rito. Pera lang ang habol namin. Kapag may nangyaring masama, walang makakatakas sa atin. Sumunod ka lang ng maayos, hindi ka namin hahawakan. Bukas, bago dalhin ni Chu Fan ang pera rito, sisiguraduhin kong ligtas ka at walang mangyayaring masama. Sige na, humanap ka ng mauupuan. Doon ka lang maupo. Huwag mong balaking tumakas. Tayong 3. Isa ang magbabantay sa pinto, isa ang magbabantay sa babaeng ito, at isa ang matutulog. Magpapalit tayo ng pwesto tuwing 2 oras. Ako na ang magbabantay sa pinto. Kuya Shui, matulog ka muna ng sandali. Ako na muna ang magbabantay. Sige. Humanda na sa pagsugod. Maghanda na tayo. Eshe.
Kuya Fan? Hindi ba siya tuluyang mawawala? Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Hayaan mong tapusin ko muna ang nasa labas. Oras na para magpalit ng bantay. Sinasabi ko, oras na ng palit bantay. Nakatulog na ba silang lahat? Hoy, Kuya Fan, ano na ang gagawin natin? Pagsunod-sunurin mo sila at itali mo sila. Pagsunod-sunurin? Gumamit ka ng lubid para itali ang kamay ng una, pagkatapos ay itakid sa isang binti. Pagkatapos, sa leeg naman ng pangalawang tao, itali ang kamay, pati na rin ang isang binti. Kasunod niyan, itali mo ang kamay ng pangatlo, pati na ang binti nito. Sa ganitong paraan, kapag sinubukan ng isa sa kanilang tatlong tumakas, yung nasa gitna ang masasaktan. Grabe, Kuya Fan. Napakasama mo talaga. Pero gusto ko yan. Brother Chufan. Brother Chufan, nagkamali ako. Patawarin mo na po ako sa pagkakataong ito. Sino ba sa tingin mo ang kausap mo? Kuya Chu? Lolo Chu? Ninuno Chu? Palampasin niyo na po ang ginawa ko. Basta nawala lang ako sa sarili, hindi ko na po uulitin. Yung dalawang ugok na to, balak nilang saktan si Lola Chu, pero hindi ako pumayag. Kung pumayag ka, siguradong ngayon ay wala ka na rito at pinarusahan ka na. Lola Chu, alam ko pong nagkamali ako. Hindi na po uulitin. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Sige. Hoy, Kuya Fan, yung mga lalaking yan, siguradong hindi na sila magbabago. Bibigyan kita ng pagkakataon na magpaliwanag sa pulis at magpaliwanag sa huwes. Tara na. Hayaan nyo silang maghintay sa mga pulis dito. Grand Exhibition ng mga kayamanan, opisyal nang magsisimula. Brother Chu, talagang nakuha mo ang atensyon nating lahat. Ngayon, gusto kong makita kung ano ba talaga ang pambihirang gamit na iyan. Mga Ginoo, huwag kayong kukurap at tingnan nyo ng mabuti. Ito ay Hurnong John. Ito ang Hurnong John. kakaiba, napakabihira nito. Sa buong buhay ko, nababalitaan ko lang ito, pero hindi ko pa ito kailanman nakikita ng personal. At higit pa rito, isang pares sila. Brother Chu, payag ka bang ibenta ito sa amin? Ang dalawang pambihirang gamit na ito, ako na ang kukuha para sa koleksyon ko. Teka, sama-sama tayong pumunta rito. Anong karapatan mong suluhin ang koleksyon? Tama iyan. Brother Chu, sasabihin ko na ito sa iyo ng diretsyo. Hanggat handa kang ilabas ito, kahit magkano pa ang ialok nila, lalampasan ko ang presyo nila. Dahil inilabas ko ang gamit na ito, ibig sabihin ay gusto ko talagang ibenta ito. Pero, medyo gipit ako sa pera ngayon, kaya kailangan ko ng $2 milyong. $2 milyong? Sobrang mahal yan. Mukhang hindi naman talaga tapat ang hangarin nyo na magbenta. Sinasabi ko sa iyo, Brother Chu, magsasabi ako ng totoo. Sa aming mga mayayaman, kung kaming magkakaibigan, ay nararamdaman ng masyadong mataas ang presyo. Kahit ilako mo pa iyan sa buong bansa, walang mangyayari. Brother Chu, kung pinaglalaruan mo lang pala kami, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa iyo, makaaalis na. Teka, huwag kayong magmadali mga boss. Sinasabing mas mainam pang isakripisyo ang lahat ng kayamanan kaysa mawala ang kahit isang piraso ng seramikang June. Ang gamit na ito, kahit itago pa sa museo, maituturing pa rin pinaka-espesyal na kayamanan doon. Ang $2 milyong ay hindi ganoon kataas. Brother Chu, nagkakamali ka po. Ang pinaka-espesyal na kayamanang ito, karaniwan ay mga bibihirang pirasong nag-iisa na lang o kaya naman ay natatangi sa mundo. Kung ang florera mo ay nag-iisa lang talaga, wala na akong ibang sasabihin. Kahit pa maghirap ako o ibenta ang lahat ng ari-arian ko, kukunin ko ito. Sige. Naiintindihan ko na. Dahil kung ang isang bagay ay nag-iisa na lang at natatangi, tsaka lang ito maituturing na hindi mapapantayan ang halaga. Tama? Kaya para sa pares na florerang ito, magbibigay ako ng $1 milyong. Sandali lang po. Hintayin niyo ako. Pasensya na po. Pero wala na talaga akong ibang pagpipilian. Hoy, wag. Diyos ko. Hala kuya, kaibigan kong si kuya. Bakit mo binasag yan? Naku po. Hindi maari. Anong pagsasayang ng magandang bagay? Anong laking panghihinayang? Brother Chu, napakapusok mo naman. Napakagandang gamit nito. Bakit mo binasag? Ngayon,
Sa mundong ito, marahil ay ito na lang ang nag-iisang natitira. Ito ay isa na ngayong natatangi at nag-iisang piraso sa buong mundo. $1,300,000. Kukunin ko na ang gamit na ito. $1,300,000. Kukunin ko ang gamit na ito. 1,335,000 ang sa akin. 1,338,000. 1,400,000 ang sa akin. Mga boss, dahil masyado ninyong pinag-aagawan ng presyo, madali kayong uminit at baka mauwi pa sa away. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kyuyu, kumuha ka ng 4 na papel at 4 na panulat. Opo. Brother Chu, ano ito? Anong ibig mong sabihin? Ayoko lang na mauwi kayo sa away, mga boss. Gawin natin ganito. Isang papel para sa bawat isa at isulat ninyo ang presyo na kaya ninyong ibigay. Siyempre, isang pagkakataon lang ito, kung sino ang may pinakamataas na alok, siya ang makakakuha. Batang lalaki, minaliit ka talaga namin. Napakatuso ng naisip mo, napakatuso mo talaga. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Ngayon, pakipakita na po ng bawat isa sa inyo ang pinakamataas ninyong presyo. $1,800,000. $2,000,000 sa akin. Mga boss, kung wala nang tatalo sa presyong ito, akin na ang gamit na ito. Sandali lang. Boss Lin, hindi mo makukuha ang bagay na ito sa halagang $2,000,000. Mag-aalok ako ng $2,000,000 at $200,000. Nalampasan tayo. Sayang talaga. Naku naman. Hehe. $2,000,000 at $200,000. Hindi mo pa rin ito makukuha. Magbabayad ako ng $2,000,000 at $600,000. $2,000,000 at $600,000? Lauliw, ang presyong alok mo ay masyado ng mataas. Kung balak mo pa itong ibenta sa iba, mahihirapan ka. Gustong-gusto ko talaga ang bagay na ito. Kaya hindi ko na ito ibebenta. Itatago ko ito bilang pinakamahalagang koleksyon ng shop ko. Boss Liu, hinding-hindi nyo po pagsisisihan ang naging desisyon nyo ngayong araw. Kung gusto nyo po, maaari po akong pumirma ng kontrata. Pagkatapos ng 3 taon, magbabayad ako ng $5,000,000 at $200,000 para muling bilhin ito sa inyo. Kapag ang bagay na ito ay nasa kamay ko na, wala na akong balak na bitawan pa ito. Ito ang bank draft ng bangko ng Dragon Country. $2,000,000 at $600,000. Pakitanggap po. Pagkalipas ng 20 taon, ang halaga nito ay aabot na ng 30 hanggang $50,000,000. Kung lugi man o kumita, mahirap nang sabihin. Sa inyong lahat, kunin ko na ang bagay na ito. Muli tayong magkikita sa susunod. Brother Chu, pagpunta mo sa bayan, huwag mong kalimutang makipagtsaa sa akin. Sige po, mag-ingat po kayo sa pag-alis. $2,000,000 at $600,000. Sa susunod na hakbang, kukunin ko na ang planta ng pagkain. Yay! Manong, pasensya na. Ang hirap palakihin ng bata ng mag-isa. Kapatid na Fanzi. Ay, sister-in-law, may kailangan ka po ba? May sasabihin lang sana ako. Pumasok ka muna sa loob at ipaliliwanag ko si sister-in-law. Sister-in-law? Ano po yon? Nabalitaan ni sister-in-law na binili mo raw ang planta ng pagkain sa bayan. Totoo ba iyon? Opo, tama ka. Totoo po yon. Maaari bang si sister-in-law ay makiusap sa iyo? Gusto ni sister-in-law na magtrabaho sa planta mo. Ang bagay na ito. Kahit anong trabaho ay kaya ni sister-in-law, kahit gaano pa kahirap, hindi ako natatakot. Wala na talaga akong magagawa. Maagang nawala ang brother Wang mo. Wala rin akong trabaho. Ngayong may sakit ang bata, wala man lang akong pambayad sa gamutan. Sister-in-law, kung kailangan niyo po ng pera, pwede ko po kayong pahiramin ngayon din. Pero pagdating sa trabaho, kapag nagsimula ako, natatakot akong baka buong baryo ay lumapit din sa akin. Kapatid na Fanzi, hindi hahayaan ni sister-in-law na hindi masuklian ang tulong mo.
Brother Fanzi, hindi ka hahayaang tumulong ni sister-in-law ng walang kapalit. Ay, sandali. Sister-in-law, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede ito? Ano na lang ang magiging tingin sa akin? Brother Fanzi, alam ko ang iniisip mo. Hindi mo kailangang matakot. Wala namang makakaalam nito. Hindi rin magsasabi sa iba si sister-in-law. Hindi ganoon, sister-in-law, ang bagay na ito. Iniiwasan mo ba si sister-in-law? Sa tingin mo ba ay pangit ako at hindi mo gusto? Hindi po. Maganda po si sister-in-law. Kung pangit ka, wala nang maganda sa nayo na ito. Ibig bang sabihin ay tingin mo'y mababaw ako? At tingin mo ay wala akong dangal? Hindi rin po. Ang totoo ay may asawa na po akong tao. Wala akong pakialam. Kayang mangako ni sister-in-law, mula nang pumanaw si Brother Wang, ay hindi gumawa ng kahit anong masama si sister-in-law. Naniniwala ako? Naniniwala ako? Huwag kang aalis. Talagang wala nang magawa si sister-in-law. Nag-iisa kong itinataguyod ang bata. Huwag kang mag-alala, hindi ako manggugulo sa iyo. At hindi ko sisirain ang inyong pagsasama ni Chuyu. Pumapayag na ako, sister-in-law. Kunin mo muna itong pera pampagamot sa bata. At bukas, ay pumunta ka na sa pagawaan ng pagkain para magtrabaho. Sister-in-law, maraming salamat sa iyo, sister-in-law. Haay, wala po yun. Kung ganoon, ay mauuna na po ako. Kahit kailan mo kailangan, ay maghihintay ako sa iyo. Parurusahan kita. Parurusahan kita. Anong nangyari, Kyuyu? Alam mo pa palang umuwi. Akala ko kasi kinalimutan mo na ang pamilyang ito. Bahay natin to? Paano ko naman makakalimutan to? Sa tingin ko, masyado nang nag-e-enjoy ang isang tao sa labas. Heis. Ang galing mo talaga. Nalinis mo ng maayos. Ang bilis mo ha. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko kasi maintindihan eh. Masarap ba ang pagkain sa labas? Hay naku, Chu fan. Sabihin mo nga, bakit kahit sino na lang ay kinakalaban mo? Bakit kahit sino ay nilalapitan mo? Totoo nga, nagbabago ang mga lalaki kapag nagkaroon ng pera. Ano bang ginawa ko? Paano ako naging masama? Sabihin mo, bakit ka pumunta sa bahay ni Biyudang Wang? Pumunta ako? Ay naku, gusto lang niyang magtrabaho sa planta ng pagkain. Hindi ba dapat ilihim ko to sa iba? Ang galing. Pati trabaho ay nakaayos na. Eh kailan naman niya papalitan ng posisyon ko? Naku naman, mahal ko, anong posisyon ang kukunin niya? May sakit ang anak niya, walang pampagamot. Gusto niyang magtrabaho para kumita, para mapalaki ang anak niya. Ay, teka muna, paano mo nalaman na pumunta ako sa bahay ni Ate Wang? Wala kang pakialam kung paano ko nalaman, pero ipaliwanag mo sa akin, bakit mo nilock ang pinto? Huwag mo kong pakialaman paano mo nalaman. Ipaliwanag mo nga sa akin. Bakit kailangang ilock ang pinto? Bakit niya nilock ang pinto? Pwede ko bang sabihin? Talagang napakasama ng swerte ko? Ako na nga ang tumutulong. Ako pa ang napapasama. Magsalita ka. Bakit tumahimik ka na? Miss Kyuyu, kailangan kitang pagsabihan sa ginagawa mo? Paano natin magagawang isipin ng ibang tao sa ganyang kasamang paraan? Sinasabi mong masama ako? Eksakto. Isang single mom na may 2 anak para lang makatayo sa sariling paa at makahanap ng trabaho. Kahit papag-usapan siya ng iba, isinantabi niya ang kanyang dangal. Dinala ako sa bahay nila at direktang lumuhod para magmakaawa. Kung hindi niya nilak ang pinto, paano kung biglang dumating ang mga bata at makita siya? Saan pa siya titingin sa kahihiyan? Hindi ka ba malang natatouch sa ginawa ko para sa kanila? Ako. At isa pa, alam mo ba kung anong oras ako pumasok? At kung anong oras ako lumabas? Sa ganoon kaiksi na panahon. Ano ba ang magagawa ko? Pero ikaw. Anong ako? Ang kakayahan ko? Kung hindi man alam ng iba, hindi ba't alam mo naman? Ikaw talaga? Napakakitid ng isip mo. Makitid ang isip ko. Sige na nga, pinalalagpas ko na ito ngayon. Magluluto na muna ako. Ay salamat naman. Daig pa ng mga babaeng ito ang detective. Asawa ko. Chiuyu? Huwag kang ganyan. Ako, medyo natatakot ako. Ito ba si Kyuyu? Kahit sa nakaraang buhay ko, ay hindi ko pa nakitang maging ganyan. Tingnan mo. Binili ko itong mga bagong damit galing sa lungsod. Ang bagay ba sa akin? Bagay. Maganda talaga. Ano bang pumasok sa isip ko noong nakaraang buhay? Hindi ko man lang napansin na napakaganda pala ng asawa ko. O ngayon, ako ba ang mas maganda? O ang babaeng iyan na si Wang Shiusi? Sino man ang ihambing, ikaw ang mas maganda. Ang asawa ko, ang pinakamaganda sa buong mundo. Masyado ka namang mabuladas. Magaling kang magsalita.
Pero, tandaan mo ito. Kaya kong ibigay ang anumang kayang ibigay ng iba sa iyo. At kahit ang hindi nila kayang ibigay, maibibigay ko rin. Kaya naman, huwag kang gagawa ng kalokohan